po, tuloy-tuloy po tayo sa makabuluhang talakayan at pagbibigay po ng impormasyon tungkol po sa pagsusulong po natin ng kapayapaan at kaunlaran po sa ating pong bayan. Ngayong hapon po, kasama po natin sa ating palatuntunan si Ma'am Alma Kajoy Gavin, former member and leader po ng Kabataan Party List at founding member din ng Gabriela at Anak Bayan, upang atin pong mapakinggan ang kanya pong payo at ilang mga paalala tungkol po sa deception, infiltration at recruitment schemes ng CPP, NPA, NDF, particular po sa hanay po ng mga kabataan. Ma'am Alma, magandang hapon po at welcome po muli sa inyo pong palatuntunang Pilipinas. Good afternoon po, Ma'am Cherry, at sa lahat ng mga nanonood sa Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Founding member po ako ng Anak ng Bayan Party List, ma'am. Yung dating pangalan ng Kabataan Party List. Yun. Nais ko pong ibahagi yung recruitment schemes ng CPP, NPA, NDF, lalong-lalo na po sa mga minor. Kasi ako nga, personally, nagsimula ako as minor. Na-recruit po ako sa Communist Party of the Philippines when I was 15 years old po. Sa first year ako doon sa UP Visayas Tacloban College. So yung recruitment po sa mga kabataan ay nagsisimula po sa 13 years old kung sa urban, based po doon sa constitution. Pero sa actual talaga, minsan 11 years old. Sa kanayunan naman, kasi 6 years po ako sa kanayunan na kumilos, ginugrupo na po namin yung mga 7 years old na mga bata, 7 to 13, tapos 13 to 35 years old. So, glaring truth po talaga yan na may recruitment yung CPP, NPA, NDF at may program po para sa mga bata na hindi po nila inaamin kasi nga nakapag-sign sila doon sa CARIL, sa Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Pero yun, sa actual, nagre-recruit po kami. Recently, dito po sa Eastern Visayas, may na-apprehend po yung AFP na dati kong kasama din sa Kagubatan. Nung NPA ako, nung nasa Northern Samar ako, minor po siya, 14 years old, kasama ko na taga-bit-bit ng baril na issue sa akin. Tapos minsan siya yung nagbibit-bit ng projector, ng iba kong mga gamit. Ayan, so hindi po siya mere propaganda lang na merong recruitment sa loob. So nagsisimula po talaga yung recruitment, especially sa youth dito sa mga schools. Kaya yun, sa buong process po ng recruitment, nagsisimula sa education. Kaya umaalma po ngayon yung Kabataan Party List doon sa removal ng mga libro sa mga ng NDF books sa mga universities, kasi yung process ng recruitment nagsisimula talaga yan sa indoctrination po. Tinatawag siya sa CPP, tinatawag namin na arouse stage. Yung ina-agitate mo yung mga kabataan, hinahayaan mong magbasa at magkaroon ng reaction. Tapos from their reaction, i-maximize na po namin yan. I-exploit na po yan ng CPP. Pag leaning po yung thought niya doon sa sinasabi sa book, especially doon sa NDF books o sa mga books na sinulat ni Joe Masison, dyan na po magsisimula yung recruitment. Pwede pong direction na sa Kabataang Makabayan, yung underground na organization ng mga kabataan. Pwede rin sa above ground muna, like Kabataan Party List o kagaya ng pinanggalingan ko na organization, yung Student Christian Movement of the Philippines. Magtataka po tayo kasi marami yung organizations ng youth, no, may SCMP, may LFS. Minsan nga itinanong sa akin, di ba nag-aaral ka? Ba't kaya mong i-organize lahat ng mga organizations na sinasabi mo? Hindi naman siya sa lahat ng sektor, no, i-organize mo lahat yung above ground organization. Depende po sa kausap namin. Halimbawa sa schools, yung mga medyo religious, doon kami sa Student Christian Movement of the Philippines. So lahat po ng
youth organizations, nare-recruit po namin yan by using different organizations. Kaya dapat pong maging mapagmatsyag yung mga students natin, especially po sa ngayon kasi marami pong schemes, crafty po talaga yung CPP-NP-NDF, yung community terrorist group na CPP-NP-NDF sa pagre-recruit po ng kabataan at sa iba't ibang sektor ng lipunan. So mapagmatsyag po tayo at nararapat talaga na yung mga books, magsimula po yung government sa pag-remove po ng mga books na sinasabi ng makakaliwang grupo na pinanggalingan ko ng CTG na bakit i-remove, ano daw, terorista lang yung takot sa aklat, sabi nila. Pero hindi po takot yung gobyerno sa aklat. Gusto po ng government na i-prevent yung magiging effect ng mga libro na yon. Kasi nga example sa halimbawa yung mga kabataan natin, yung minors, makakapagbasa ng mga, sabihin natin wag muna sa CPP na libro o sa sinulat ni Joma, halimbawa lang yung mga bold or some R-rated, di ba? Hindi natin pinapahintulutan yung ganon. How much more yung nasa libro talaga yung indoctrination para sa terrorism, dun sa pagsira ng mga kinabukasan, kailangan talaga yun i-remove ng government. Dapat nga, dati pa yun, dati pa ginawa ng government. Kaya lang ngayon lang po siguro na bigyan ng pansin, yung mga books na nasa universities. Hindi po yung pagkitil ng academic freedom, kasi dapat yung kalayaan natin, yung nasa Bill of Rights, dapat din siya, alinsunod sa batas, sa rule of law. Meron tayong freedom, pero may din yan, may limitations yung freedom natin. Hindi ibig sabihin na may freedom tayo, pwede na tayong pumatay kahit kanino, pwede nating gawin yung gusto natin kahit nakakasama na. Dapat within the bounds ng ating ng ating batas, yung freedom na sinasabi. So yun, ginagamit lang yung mga issue na ganun para sumikat na naman ulit. Kasi nga, sumikat ulit yung Kabataan Party List kasi nga palapit na yung election. Naghahanap sila ng mga issues na pwede nilang ma-exploit. Wala na kasi yung commercialization of education, free na yung education. Kaya yun, may iba na naman na scheme na aanuhin. Tapos hindi rin naman kinagat yung red tagging, yung pag-victim effect ni Raul. So, iba na naman na issue para sumikat sila at makapag-campaign. May maging basis ng campaign nila. Kabisado ko po yan kasi yan po yung ginagawa namin sa mahabang panahon. 10 years, 10 taon po ako na kumilos dito sa urban. Lahat po ng issues, kahit gaano kaliit, i-exploit namin, papalakihin para magalit yung kabataan. Tapos yung kabataan na open yung mind, sila nga, pag nagalit na sila, madali na silang ma-recruit. Kagaya ko po, kahit 15 pa lang ako, imagine sa batang sa batang edad, 15 pa lang ako. Kasi galit na ako sa government, tapos gusto kong ma-meet yung ng tatay ko, yung nag-decide dati na pumatay sa pagpalaya sa kanya doon sa lugar na pinanggalingan niya. So, ganun po yung drive ko dati. Galit na galit ako to the extent na nagsisinungaling ako sa bahay kasi nire-require po kami lahat ng organized po na youth, nire-require po kami during March at saka December na pumunta po doon sa camp, NPA camps para po sa aming tour of duty. Kasi lahat ng communist members, mapa-urban based ka man o sa kanayunan, automatic po NPA ka. At pag napunta ka dun sa camp, ikaw ay official ng NPA. So nire-require po kami, tinatawag po yun na TOD or tour of duty po namin, obligation po namin na pumunta. So sa batang edad ko, natuto akong magsinungaling kahit parang nawala yung takot ko sa Diyos that time. Yun, nasisinungaling ako, sasabihin ko na may research, tapos sasagot-sagot ako. At yun nga, nung mag full-time na ako sa urban work, lumayas talaga ako sa bahay. So, yun yung naging process ko.
Tapos galit na galit din ako sa parents ko that time kasi sabi nila magtapos ka, ganito, ganito. Hindi po ako nagtapos, hanggang third year lang ako. Tapos nakipag-away pa ako para doon sa cause na sinasabi ng Kabataan Party List at ng iba pang mga organization na kinabilangan ko. Na pinamumunuan po ng CPP and PNDF. Yung nanay ko po dati kasi wala pang Hands of Our Children, wala pa si na Ma'am Annabel. Ayan, nagpa-radio yan, nagpunta ng police station, pero walang systematic na tapos pinuntahan yung office ng Gabriela. Nagsisinungaling din sila, sabi nila, wala dito si Alma, hindi namin nakita, pero nandun lang po ako. Tapos after pumunta ng nanay ko, ipinadala na ako dun sa camp para itago. Parang nagiging siya, yun yung nagiging system ng above ground organization pag may mga nagpo-full time. Naintindihan siguro, parang hindi maintindihan ng taong bayan yung full time, no? Pag sinabi pong full time, buong panahon ka na po na magsisilbi po sa Communist Party. So pwede ka pong maging kadre, maging leader sa urban, o pwede ka pong ipadala doon sa kabundukan. Wala ka pong choice kung saan ka i-deploy. Ganun po yung full time. Kaya po huminto ako sa pag-aaral at naglaya sa bahay para doon sa sinasabing cause na para daw sa welfare namin, welfare ng aming mga anak. Hanggat na-realize ko po na wala namang welfare kasi nga kami na full-time dito sa urban, walang pagbabago doon sa namin sa lifestyle. In fact, mas pinaano pa siya, mas pinasahol pa kasi pinapapagtiis kami ng 10 pesos per meal na budget. Wala kaming budget para sa lakwatsa. 100 pesos lang a month yung transportation namin. Wala kaming budget para sa medication. So, lahat po ng sinasabi ng mga groups nitong mga party list na welfare, well-being ng taong bayan, ng mga Pilipino, wala po yun. Sa propaganda po lahat yun. Sa katotohanan po, sa actual, pag nag-full-time ka, mapapasama ka, mapapasahol yung kalagayan mo. At yun nga, si Chan Chan, yung anak ni Ma'am Annabel, kahit nagkakasakit na yan, hindi yan ipapaano hanggat hindi ipapa-hospital hanggat hindi pa naghihingalo. Ganun po yung buhay sa loob. Kaya reminder po sa ating mga kabataan, wag po tayong magpapadala sa magagandang salita, sa magagandang propaganda. Kasi kinakabisa po namin nga, nag-training kami for 1 month, 2 months para lang makakabisado namin lahat ng mga issue, yung pasikot-sikot, paano kami mag-convince ng mga kabataan para mapasama sa NPA. Pero pag nasa loob na po, ayan, mahirap lumabas at masahol yung kalagayan sa loob. Swerte nga yung mga nabubuhay pa sa ngayon, no? Maraming kabataan yung mga namatay. Sa aking mga recruit, marami-rami rin yung namatay. Yung iba sa encounter, yung iba sa sakit kasi hindi maipagamot. Yun. So reminder sa mga kabataan natin, wag po tayong magpapalinlang sa mga ganitong groups kasi yung tunguhin nila para i-destroy yung ating government, para i-destroy yung democracy. Yung tunguhin talaga nila, hindi po national democracy na sinasabi nila. Communism po yung tunguhin. Lahat po ng mga above ground organization na pinamumunuan ng CPP-NPA, communism yung tunguhin. Kaya nagre-recruit sila. Kaya nagre-recruit ng mga kabataan. Maanong organization man yan, basta nandyan yung linya na national democracy, basta nag-aaral po ng MKLRP o yung maikling kurso sa lipunan at Revolusyong Pilipino, tunguhin po talaga niyan, recruitment sa Communist Party of the Philippines. Kaya yun, wag na tayong sumali sa mga ganun. Mag-focus na tayo doon sa pag-aaral natin kasi kahit mahirap, at least may tayo. May patutunguhan pag nakapag-aral tayo. Hindi kagaya ko na hindi ako nakapagtapos, so yung napala after
After kong bumaba, wala po akong maatrasan, hindi ako ma-employ. Ayan, dahil nga wanted, tapos hindi po ako tapos ng pag-aaral, kaya kailangan ko na naman bumalik from the very beginning para lang makapagtrabaho ng maayos. Pero so far po, dahil sa tulong ng government, unti-unti naman po akong nakaka-integrate sa ating community, no? Nagiging normal ulit yung buhay after ng masahol na kalagayan doon sa loob. Ay, nakaligtaan ko pala sa loob as babae na NPA. Yung kalagayan namin na sa loob, pag nabuntis ka at saka nanganak, i-re-require ka po ng CPP, ng collective po yung tawag niyan sa loob. I-re-require ka na iiwan yung anak doon sa lugar na kinikilusan mo. So, kahit wala kang kamag-anak, kahit hindi mo kilala yung nandoon na pamunuan ng CPP sa community, sa local, sa barangay, i-oblige ka po na iwan yung anak mo doon. Kaya isa yun sa mga reason kaya kami bumaba na mag-asawa, kasi ayoko ng ganun na yung anak ko iiwan ko lang kung saan-saan, baka matulad dun sa isa kong collective, 16 years na po hindi pa niya nakikita yung anak niya. Ayan, tapos yung mga kababaihan po katulad ko, lalo na kung mga bagong recruit, naranasan ko po yung bagong recruit, yung matchmaking po na na skema sa loob ng partido. Kung sino yung naghahapag sa'yo ng programa, kahit hindi mo type, kahit sobrang pangit, forgive me for my term, kahit hindi mo pa basta high-ranking official ng CPP, ng collective, ipipilit po yan ng group. At syempre, pag bago ka, tapos hindi ka masyadong palaban, ka talaga, maproprogram ka, magiging karelasyon mo yung inirereto sa'yo ng collective. So, 3 beses po yan nangyari sa akin. Hindi ko pinagbigyan yung group ko, kaya nagkukos po siya ng torture sa loob, parang emotional torture. At yun nga, sa collective din, yung relationship, parang hindi sila sa'yo nagtitiwala kasi hindi mo sinusunod yung policy. Policy kasi ng CPP, pag may nanligaw sa'yo kahit hindi mo gusto, kailangan mong sagutin at bigyan ng chance. Kaya lang ayoko ng ganun, no? Napakabata ko pa para pumasok sa mga ganong relasyon. Tapos yung irereto sa'yo, mga 50 years old, 60 years old, very masyadong nawawala po yung rights ng kababaihan sa loob. Hanggang po sa naging high-ranking official po ako ng CPP, ganun pa rin po. Kaya yung pagkakasawa ko ngayon, illegal sa loob ng partido. Po kami, hindi po kami dumaan dun sa process. Yun kasi yung gusto ko talaga, yung asawa ko, hindi yung mga inirereto nila na matatandang ewan ng mga high-ranking officials ng NPA. So, yun po yung kalagay namin sa loob. Tapos, alam na rin po ng karamihan, yung sa economic na well-being namin, wala pong ganun. Kasi kumakain po kami minsan twice a day. Dito nga sa Leyte, kahit ako yung highest ranking official ng NPA sa Leyte nung napunta kami, kumakain po kami ng root crops. Na-miss namin yung rice. Wala po kaming rice for more than a month. Wala ring ulam-ulam. So, ganun po yung hirap ng NPA sa loob. Na, kumbaga sa prop po, sa TV, sa radyo, sinasabi ng CPP na may magandang kinabukasan. Wala naman pong magandang kinabukasan. Sa loob talaga, yun po yung kalagayan namin. At the same time po, pag election, marami naman po kaming na-extort na pera galing sa mga politicians. Oo. Ayun po. Dito po sa experience ko, almost 100 million yung na-extort namin sa mga congressional, senatorial, gubernatorial na mga politicians dito sa AV. Pero lahat po ng nakuha namin na pera, diretso po ng Central Committee ng CPP.
hinahati po yan sa Pilipinas po at sa the Netherlands. Kung saan po nandyan si Ayan, hinahati po lahat ng nakukuha namin na pera, tapos halos walang bumabalik sa amin, kaya nagtitiis po kami sa hirap. Ganun Yes po, po yung Ma'am Alma. kalagayan namin. Tatanong ko pa lang po sana yung, kanina po kasi nasa recruitment side po tayo. Tatanong ko po sana yung paano ho yung generation ng terrorism fund po, no, ng kabila. Pero nasagot nyo na nga ho yan through election. Ngayon po mamaya, meron po akong mga ilang katanungan, pero paunahin ko lang po si Founder Bong David po, ang atin pong co-host for today's program. Sir Bong? Yes, maraming salamat Ma'am Cherry Flores. Of course, sa ating pong main host, si Brigadier General Jerry Samudio. At sa lahat ng mga nakakasama po sa buong team, buong puwersa po ng UP Pilipinas, ng Philippine Air Force, at maging po sa ating pong mga taga-subaybay, isang ligtas at magandang hapon po sa inyong lahat. Doon sa lahat ng mga napakinggan ko, no, mula sa mga mensahe na binigay po ni Ma'am Alma Gabin, wala po tayong nakikita na napakagandang resulta na naibigay nitong pagsali sa Kabataang Party List, ano, or pagiging miyembro ng isang Kabataang Party List, at ang kinahanglan nito ay yung paglugmok, no, paglugmok sa ikangay kumunoy ng tinatawag nating pahirap, no, na ginagawa po ng mga kaliwang grupo. So lahat naman yon ay malinaw po ninyong napakinggan at napanood mula mismo sa buhay po na patunay, no? Nakasama po natin ngayon si Ma'am Alma Gabin, dati pong miyembro ng CPP-NPA-NDF at dati rin pong naging miyembro ng Kabataang Party List. Doon ho sila yung nagsimula. Kaya nga ho ay umalma po itong Kabataan Party List, no, na alisin nga itong mga aklat na sinasabi ay nasa loob ho ng mga library ho natin, na nababasa po ng mga kabataan po natin, na hindi ho ito karapat-dapat na mabasa dahil wala naman hong mabibigay o mapupulutang tamang aral yung ating pong mga kabataan po rito. No, dapat ho talaga ay ang pag-aaral ay nakafocus sa kung saan nakasentro mismo sa kabutihan, hindi ho sa madala ho natin yung mga kabataan po natin sa kasamaan. So ito ho yung patunay na nakikita po natin na wala hong may dudulot talaga yung pagsali sa mga ganito hong klaseng grupo, especially po dito, special mention po ni Ma'am Alma Gabin, ito nga yung anak bayan, yung Kabataang Party List na naghihimok o dyan ho nagsisimula yung recruitment, no, ng CPP-NPA. So Ma'am Alma, gusto ko lang din linawin or gusto ko lang dagdagan yung mga iyong kwento, gusto ko mahingi, no, sa iyong part ba, ma'am, bilang isang miyembro ng dating miyembro ng Kabataang Party List, ano, nung kayo ho ay pumasok sa loob ng kilusan, nung kayo ho ay nasama na ho sa bilang isang lehitimong kasapi ng CPP-NPA, yung mga kababaihan natin, ma'am, ano ho yung buhay nila pagdating ho sa loob ng grupo o ng samahan? Kasi nga sabi nga ninyo, inirereto ho kayo doon sa mga matataas na opisyal ho ng mga CPP-NPA. Ito ba ay parang slavery ba ang tawag, na parang siyempre kung ayaw mo bakit ka pipilitin? Wala ka bang karapatan na tumanggi or wala ka bang karapatan na mamili ng gusto mo, ma'am? Meron po ang policy po ng CPP-NPA with regards sa relasyon po ng babae-lalaki, kung sino yung naghapag ng program, dapat bigyan mo ng chance. Hindi po dapat pairalin daw yung physical attraction, kasi burgis daw yun, para lang po yan sa mga hindi komunista daw. So, in effect po, nawawalan ng karapatan yung kababaihan na pumili ng gusto nila. Yung mga medyo palaban, gumagawa po ng illegal, yung labag na sa policy ng CPP. Pero per policy po ng CPP, pag sino po yung naghapag sa'yo ng program, yung pinakauna na naghapag, yun po yung una mong i-admit as manliligaw. Ayan, pag hindi naman po naging successful yung relationship nyo, yung second naman, ganun po yung process sa loob.
Oo. Pero ma'am, maputol kita ma'am. Yung security po ninyo ma'am, bilang isang babae, no? Kasi nabalitaan po natin, meron po mga nabubuntis na 14 years old, napakabata pa ho nila para mabuntis ho sa mga ganun ho klaseng edad. Yung security po ninyo, paano ho ninyo pinangangalagaan bilang isang kasapi po ng CPP-NPA ma'am? Nung nasa loob ako, ang ginagawa namin, swerte ako kasi may mga babae din na nasa loob. Rare lang po kasi yung babae. Yung minamalas kung isa ka lang sa platon kasi mahihirapan ka talaga. Pwede kang ma-rape, ganun. Sa akin na part, may mga babae naman. So sabay-sabay po kami kung naliligo, tapos tabi-tabi kami kung natutulog. Ganun po yung nagiging style namin para maiwasan po namin yung sa loob. At tawag nun yung rape na Karahasan, gano'n, oo. yung karahasan sa loob. Mm-mm. Pero So, dito, ma'am, mostly po dito sa sige. Eastern Visayas po, sa mga platoons po ng NPA, mostly po isa lang yung babae. Kaya malaki po yung chance na sila, magkaroon ng sexual opportunism. So siguro ma'am, thank you ma'am sa iyong pagbibigay po ng linaw, ano? Kaya matatakot na ho sana nga ho matakot yung ating pong mga bulag na ho nakaisipan ng ating pong mga kabataan. Sana magising po kayo na baka isang araw kayo ho'y masama ho sa mga ganun hong klaseng senaryo na kayo ho'y nanasaan ng mga miyembro ng mga matataas na leader nitong mga kaliwang grupo. Siguro itanong ko na lang doon sa atin pong Hands of Children, ano? Kay Ma'am Annabel. Gusto ko lang mahingi yung kaunting reaksyon nyo ma'am patungkol ho sa sinasabi ng Kabataan Party List na hindi raw ho nakakamatay ho yung basa, no? Ano ho yung inyo pong reaksyon patungkol rito ma'am? Actually po, sir, magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon din po sa lahat ng mga nanonood. Yung reaction po regarding sa sinabi ng Kabataan Party List. Una po sa lahat, hindi nga ho nakakamatay, pero ito'y nakakasira ng kinabukasan ng mga kabataan na nakakabasa nito na walang tamang guidance. Kaya yung sinasabi na, as na-mention kanina ni Alma, no, na natatakot daw yung government. Actually, hindi natatakot. Natatakot sila para sa mga kabataan na makakabasa nito ng walang proper guidance. Pangalawa, sila ang natatakot. Bakit buka mo? Natatakot sila na mawawala na marirecruit ang mga ito. Wala nang batang maniniwala sa akin. As mentioned din kanina ni Alma Gabi, no, i-mention ko na lang din, no, yung sa karamihan sa mga anak na nasa Hands of Our Children, sila po yung nangampanya para sa Kabataan Party List. Sila yung nangampanya para kay Sara Ilago, sila yung nangampanya para kay Mary Culminares. Ito yung mga kabataan na to, ang ilan sa mga kabataan nung taong 2016, kasama na po dyan ang anak ko na nag-support sa mga or nagkampanya para sa kanila. And look what happened po. Dinala sila sa armadong pakikibaka. Dinala sila, nakulong ang anak ko. And masaya rin para sa akin, masaya ko kasi naliwanagan ang anak ko. Yung mga panahon na yung mga ibang kabataan na hanggang ngayon ay naniniwala sa mga sinasabi ni Sara Ilago. Isa lang po masasabi ko, darating ang time yung piring na nasa mata nila ay matatanggal yan kapag naranasan nila yung hirap na katulad na naranasan ni Janjan. Yung hirap na naranasan ng iba pang former rebels. Yung hirap na naranasan na kung paano sila iwan na lang at hindi na tinulungan ng mga ito. Na makikita nila na yung ipinaglalaban nila, yung inilagay sa kanilang kaisipan na ideolohiya ay taliwas dun sa tunay na nangyayari doon sa kabundukan. And even din dito, although may mga iba na kumikilos talaga sa white area, pero nakakaawa yung mga batang ito. Bakit kamo? Kasi akala nila ang pag-join sa communism ay solusyon. But definitely, hindi po to yung solusyon. It adds to the problem sa ating pamahalaan. Hindi sila nakakatulong, nakakadagdag pa sila ng problema. Na sana, itong mga kabataan na to, one day, makita nila, one day ma-realize nila na tama. Kasi kung talaga may malasakit itong Kabataan Party List, kung may malasakit itong si Sara Ilago,
Hindi niya hahayaan na maihiwalay ang mga kabataan na ito sa kanilang pamilya. Hindi nila hahayaan na masira ang kinabukasan nito. Hindi nila hahayaan na madala ito sa kabundukan at mamatay dahil sa maling paniniwala. Katulad ng sinabi ko kanina, may basehan ako dyan kasi marami na pong mga magulang na lumapit sa amin. Yung iba nga po to be honest, yung mga kasamaan pa nila sa organisasyon ang nagpapablatter sa magulang dahil ayaw palabasin ang anak. Yung iba naman inihahabla. Ganun sila ano sa kanilang paniniwala na tama yung pinaglalaban nila. Akala nila kayang-kaya na nila yung gobyerno. Akala nila kayang-kaya na nilang manipulahin yung pati mga nakakatanda sa kanila. Ganyan na ganyan yung nangyari sa anak ko. Pero in the end, sino po ba ang tumulong sa anak ko? Sino po ba yung nagbigay ng pagkakataon sa anak ko? Diba yung pamahalaan? Sino po ba yung nagbigay? Sino rin po ba ang nilapitan niya? Diba ako rin na magulang niya? Kaya sa mga kabataan na nanonood ngayon, someday, somehow, lalapit kayo sa magulang ninyo. Hihingi at hingi kayo ng tulong. Yun lamang po. Oo. Sabi nga dito, mahalaga talaga yung gabay at kalinga ng ating pong mga magulang. At para naman sa mga anak po natin, wala ho kayong ibang lalapitan at wala hong ibang kakalinga po sa inyo. Hindi yung CPP-NPA, hindi ho yung ibang tao, kundi po ang inyo pong mga mahal na magulang. Kaya dapat isipin po natin bago ho natin talikuran itong mga magulang ho natin at ipagpalit sa di manoy pinaglalaban na revolusyonaryong pinaglalaban itong mga kaliwang grupo at na itong binibigay na pag-aaral nitong kabataan party list o yung mga anak bayan na ito, isipin muna natin, nakakatulong ba sila sa amin? Nakakatulong ba sila sa atin bilang mga bata, no? Sino ho ba yung dapat naming paniniwalaan? Gobyerno ba o sila? So dapat doon pa lang ay maisip na ho natin na ano ho yung naibibigay na ho nilang programa para ho sa ating mga kabataan. Ano na ho nabibigay ho nilang tulong para ho sa ating pong kinabubuhay sa pang-araw-araw. So ito Ma'am Annabel, gusto ko lang din itanong sa iyo kung sa tingin mo ay yung pag-aalis ba ng mga libro nitong na isinusulat ng mga makakaliwang grupo o kagaya nitong NDF ng kanyang founder na si Joma Sison ay nakakatulong ba para maibsan or maiwasan na na dumarami yung pagre-recruit nitong mga kabataang party list bilang maging kasapi po ng CPP-NPA sa kasalukuyan, ma'am? Yes, sir. Actually, dali lang po. Ayun. Yung tricycle ni ma'am, pasensya, dumaan mo na, may kinuha lang. Actually, sir, napakalaking tulong nito. Una sa lahat kasi yung mga ginawa nilang yung mga kopya ng mga communist books na yan, iilan lang naman actually yan. Iilan lang na kinalat nila sa iba't ibang library sa iba't ibang university, iba't ibang eskwelahan. The mere fact na matatanggal yan, wala na mababawasan yung access nila na pwede nilang sabihin sa mga kabataan na nare-recruit nila, punta kayo sa library, hanapin ninyo yung aklat na ito. Malaking tulong yan sa ating pamahalaan. Well, in fact, na rin ako, soon to be, meron po kami ilo-launch na libro. Soon to be, hindi kami ang totally partnership kami na ilo-launch na libro na ito. Soon to be, sir, na ipapantapat natin dyan sa mga libro ng communist na yan. Na para mas maliwanagan ang mga kabataan, para mas magbigay ng mas comprehension, explanation na kung ano ang tunay na nadudulot ng pagsali or pag-join sa communism or pag-ideolohiya sa mga communism na theory na yan ng Marxist na yan. Ayun, alam mo, napakaganda po yan, Ma'am Annabel, na talaga namang meron po tayong libro at nakalagay doon, nakasaad ho doon kung ano ho talaga yung mukha nitong makakaliwang grupo para maintindihan din po ng mga kabataan na i-compare nila yung libro, no, na binabasa nila na pabor sa gobyerno at yung mga libro na sinusulat ng mga kaliwang grupo na kontra sa gobyerno. So para maintindihan nila, ma-analyze nila na papasukin ko ba ito? Mukhang mali ito. Kukuha ako ng kabilang reaksyon mula sa kabilang libro. So maintindihan nila na hindi pala ito maganda, bakit kami papasok? So siguro sa ngayon ay thank you Ma'am Annabel. Ayan lang muna ang aking pong ilan sa mga katanungan at thank you din kay Ma'am Alma Gabin